At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Taong Buaya. Dito sa ating dulang, mga kwento ni Lola Sela. Sinampal at sinuntok ni Andrew si Rolly. Dahil nagalit noong pinapahinto siya, ay nagpatuloy pa rin sa paglalakad ang binata. Bigo si Andrew na makita si Elma. Minsan, dumalaw uli si Rolly sa tinitirhan ng mag-ina at sinabing mag-ingat sila kay Andrew. Habang nag-uusap sila, lumapit si Don Magno at nagulat si Rolly dahil alam niyang matagal nagpatay ang Don. Samantala, nakita ni Andrew na may nakatirada sa lubang gusali at nagulat siya na ang mag-ina ang nandun na naglilinis. Kaya sinabi niya agad sa mama niya at sinabing papatayin niya ang mga ito. Isang gabi, habang nag-uusap ang mag-ina, biglang nakarinig sila ng kakaibang tunog. Elma! Ano yung tunog na yun? At parang yumayanig ang lupa. Hindi ko alam, Inay. Mga bahay! Kumusta sa inyo mga bahay? Inay! Ang bulkan daw pumutok! Inay! Lumabas na tayo dito. Sasama tayo sa mga taong lumabas na sa kanilang bahay. Dalian mo, anak! Huwag na kayong lumabas. Dito lang kayo. Sino sila? Ako si Lilita. Asawa ako ni Magno. Ligtas kayo dito. Kaya wag na kayong lumabas. Ha? Pero pumutok daw ang bulkan, Madam. Opo, Madam. Lumabas na tayo dito. Baka matabunan tayo ng laba ng bulkan. Tulad ng sinabi ko, mas ligtas kayo rito. Sumunod kayo sa akin. Doon kayo magtatago. Halina kayo. Inay, anong gagawin natin? Hindi na tayo pinapalis ng asawa ni Sir Magno. Sige, sundin natin siya. Halika na, sumunod na tayo sa kanya. Bilisan mo! Andrew, dalhin mo ang bowl na ito sa sasakyan. Mag-aalas ang laman nito. Sige na. Oo. Yung pera natin nasaan? Nandun sa isang kwarto. Kunin mo, iho. Bilisan mo. Opo, mama. Sandali lang, kukunin ko. Tumataas na ang tubig. Andrew, bilisan mo. Tumataas ang tubig na galing sa dagat. Andrew! Anong nangyayari sa'yo dyan? Andrew! Mama! Matas ng tubig! Malulungkot ko! Aray mo! Sandali lang! Tutunugan kita! Aray ko! Napulikat ako! Aray! Sakit ang pa ko! Di ko may galaw ko! Malulunod na ako! Malulunod na rin ako! Napulikat na rin ako! Andrew! Mama!
Tahimik na ang paligid. Wala na akong naririnig na putok ng bulkan. Wala na rin yatang tubig. Oo, Elma. Wala na rin akong naririnig na sigawan ng mga tao. Ano kayang nangyari sa labas, Inay? Halika, tingnan natin. Lalabas tayo sa silid na ito. Oh, Inay, dahan-dahan lang kayo, ah. Elma, anak, tignan mo. Parang may maraming andap akong nakikita. Ano kayang mga ito? Ha? Inay, mga ginto at brilyante yatang itong nagkalat sa sahig ng bahay. Natumbang pinaglagyan nila ng baul. Tumapon sa sahig. Oo nga, pulutin natin. Ibalik natin sa baol. Halika, ayusin natin. Wow, Inay, ang dami palang alahas dito. Oo nga, anak. Sige, halika. Ibalik na natin ito sa baol. Tulungan mo ako. Opo, Inay. Mama, ang dami natin dito sa ospital. Dito na tayo ginagamot sa pasilyo. Maswerte pa tayo. Dahil nandito tayo sa pasilyo. Yung iba, sa labas na ng ospital ginagamot. Oo nga, Mama. Malas. Wala tayong nadala na pera at mga alahas ninyo. Naiwan lahat doon sa bahay. Nalubog sa tubig. Di bale. Gumaling na tayo. Babalikan natin ang bahay. Sisirin natin ang mga nalubog na alahas at pera natin doon. Maghahanap na lang ako ng tao na pagsisisirin natin para madali. Huwag, iho. Baka nakawad pa tayo. Dalawa tayo na sisisid. Huwag kang mag-alala, Mama. Hindi tayo mananakawan. Paano mo nasabi yan, iho? Imposibleng mababantay mo silang lagi. Pasasalisihan tayo. Kung nakuha nating lahat, ilulubog ko na rin ng buhay doon, Mama. Andrew! Oo, Mama. Hindi pwedeng may ibang tao na makinabang sa kayamanan natin. Para sa atin lang yon. At papatayin ko ang sino mang magtangkang agawin sa atin. Nagka-tsunami tuloy pagkatapos ng sumabog ng bulkan. Kaya lang, maraming namatay. Buti na lang, nakalayo ako agad dito. Kumusta na kaya si Elma at si Aling Sean? Nakaligtas din kaya sila? Teka, ang lumang bahay, walang nagalaw. Nakapagtataka. Kung ganon, ligtas sina Elma at Aling Sean. Kaya lang kung lumabas sila, baka... wag naman sana. Hoy! Dali lang! Buhay pa palang sa bahay ito. Hoy! Bingi ka ba? Gusto mo bang saksakin kita? Pasensya ka na. Hindi kita nasagot kaagad. Anong kailangan mo sa akin? Lumapit ka sa akin. Bilisan mo. Oo. Sige, lalapit ako. Ayan. Hoy, ikaw. Gusto mo bang magkapera? Ha? Kuhan. Tinatanong kita kung gusto mong magkapera. Gusto mo o hindi? Oo. Gusto ko. Ayan. Sumagot ka ng maayos. Sige, makinig ka.
maghanap ka ng mga makakasama mo. Masisisid doon sa lumubog sa tubig na bahay namin. Malaki ang ipapasahod ko sa inyo. O ano, naiintindihan mo? Hihintayin ko kayo bukas doon sa nalubog sa tubig na bahay namin. Kung hindi kayo darating, hahanapin kita. At lulunurin kita doon. Naiintindihan mo? Oo, sir. Sige po. Huwag mong kalimutan. Magdala ka ng mga tao na makakasama mo. Elma, anak, kanina pa kita napapansin. Parang may gusto kang sabihin sa akin, ah. Ano ba yun? Inay, wala ba kayong napapansin dito sa bahay? Ha? Bakit? May napapansin ka ba? Ano yun, anak? Kasi mula nang pumutok ang bulkan at nagka-tsunami, hindi ko na nakitang lumalabas ng silid si Sir Magno at yung asawa niya. Ha? Oh, oo nga pala, no? Bakit kaya? Inay, hindi kaya may masamang nangyari sa kanila? Ha? Naku, huwag naman sanang totoo yung sinasabi mo. Inay, ano kaya kung silipin natin sila sa kwarto nila? Baka may masamang nangyari na sa kanila. Sige, halika. Subukan nating buksan ang pinto. Sana hindi nakapinid para mabuksan natin agad. At makita kung ano ang nangyari sa kanya. Halika na, anak. Subukan nating ikutin ang seradora. Ha? Inay, nakalak. Hindi natin mabubuksan. Teka, humanap tayo ng duplicate ng susi. Kailangan nating malaman kung ano ang kalagayan niya. Baka nabangungot na sila. Sige po, Inay. Baka may duplicate ng susi. Kawawa naman sila. Hindi na sila lumalabas kasi. Sige, anak. Gawan natin ng paraan para mabuksan natin ang pinto. Mama, kumusta ang pakiramdam mo? Masakit pa ba ang likod mo? Hindi na, iho. Wala na akong nararamdamang kirot sa likod ko. Inalis na lahat ng tubig sa baga ko. Kung ganun, magaling na kayo, Mama. Pwede na kayong lumabas dito. Buti ka pa. Nauna kang nakalabas. Saan ka ba tumira? Lubog sa tubig yung bahay natin. Yung sakyan natin ang ginawa kong bahay, Mama. Ganun ba? Kung makakalabas man ako rito, di sasakyan din ako pasamantalang titira. Opo, Mama. Pero huwag kang mag-alala. May nakausap na akong tao na sisisid sa kayamanan natin. Magpapatayo ulit tayo ng bago at malaking bahay. Mapagkakatiwalaan ba yung nakausap mo? Baka tuso yan. Hindi, Mama. Hindi niya ako pwedeng lukuhin. Binantaan ko siya na papatayin ko kapag gagawa siya ng masama laban sa akin. Andrew, iho, may naiahon na ba ang mga maninisid na yan? Meron na, Mama. Kaya lang, yung alahas mo lang nakita nila. Yung iba, wala pa. Bantayan silang mabuti. Baka may magnakaw. Huwag kang mag-alala. Kapag naiahon na nilang lahat,
Diyan ko na rin sila ililibing. Sino ba yung namumuno sa kanila? Rolly daw ang pangalan niya, Mama. Yan yung nakita kong aali-aligid sa bahay ni Uncle Magno. Baka may binabalak yan sa bahay ni Uncle Magno mo. Huwag mo silang hayaan na madagdagan pa yung mag-inagnad doon. Talagang hindi na, Mama. At pagkatapos maiahon ang mga kayamanan natin, isusunod ko na namang planuhin kung paano papatay ng mag-inang yun. Andrew, iho, may tsunami dadaman. Lalayo muna tayo dito. Baka kainin naman tayo ng dagat. Paandarin mo na yung sasakyan. Talian mo! Inay, tumataas na naman ang tubig. Baka hindi tayo ligtas dito. Hindi tayo pwedeng umalis dito, anak, hanggat hindi natin alam kung ano ang kalagayan nila, Sir Magno. Pero inay, hindi naman natin sila mapasok sa silid nila. Anong gagawin natin? Subukan uli nating buksan. Maghahanap ako ng pwedeng panikwat para mabuksan natin. Masisira ang pinto, inay. Baka magalit lang sila. Ay naku, bahala na. Sandali lang, maghahanap ako ng panikwat. Ayun, may balaraw pala sa dulo ng dingding. Kukunin ko. Inay, ingatan nyo baka masira. Pagagalitan tayo. Oo anak, ako na ang bahala. Kailangang malaman natin kung ano ang kalagayan nila sa loob. Oh, yan inay, dahan-dahan lang. Dahan-dahan lang po Ito. Sisikwatin ko na. Inay, umiikot ang seradora. Oo nga. Subukan nating buksan. Inay, tingnan nyo! Tingnan nyo! Ay, tingnan mo. Ang daming alahas. Pero teka, nasaan sila Sir Magno at ang asawa niya? Bakit wala sila? Sir Magno? Nandyan ka ba? Sir Magno? Nasaan kayo? Sir? Naihaw na namin lahat ng kayamanan ni Leandro. Umaasa ang mga kasamahan kong maswesoldon sila. Ay, napagod ako. Iga ko muna dito sa loob ng kwantong ito. Ano? Nakuha niyo bang lahat ng mga alahas? Oo, sir! Dumating na si Leandro. Gusto niyo na bang kunin ang sweldo niyo? Sir! Tama na. Sige, sir. Para may pambili ko ng bigas. Sige. Ito ang sweldo niyo. Ibibigay ko na. Ha? Pinagsasaksak niyang mga kasama ko. Patay na silang lahat. Sweldo niyo. Ano kaya ang gagawin ni Rolly sa nakitang ginawa ni Andrew sa mga kasama niya? Magiliw naming tagapakinig. Abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Taong Buwaya dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela.
Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnola, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng Ifre Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.